This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ako ang batas at ang ilaw. Nitong Setyembre 13 hanggang ika-6 ng Oktubre. Sa 3 Nephi chapter 8 verse 11. Si Hesukristo ang ilaw ng sanlibutan. Gaya ng mga disipulo ni Jesus na nagtipon para marinig ang sermon sa bundok ng Galilea na ipamuhay ng mga taong nagtipon sa templo. Sama sagana ang batas ni Moises. Nasunod nila iyon dahil itinuro iyon ang kanilang kaluluwa kay Kristo. Atin itong makikita sa Jacob chapter 4 verse 5. At ngayon ay nakatayo si Kristo sa kanilang harapan at nagpapahayag ng mas mataas na batas, ngunit napapansin kahit ng mga kasama natin na hindi na ipamumuhay kailanman ang batas ni Moises. Na mataas ang pamantayang itinakda ni Jesus para sa kanyang mga disipulo. Nais ko na kayo ay maging sakdal, pahayag niya sa 3 Nephi chapter 12 verse 48. Kung ipinadarama nito sa iyo na may kakulangan ka, alalahanin na sinabi rin ni Jesus, mapapalad ang mga aba sa espiritu na lumalapit sa akin, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Atin itong mababasa sa 3 Nephi chapter 12 verse 3. Ang mas mataas na batas na ito ay isang paanyaya, isa pang paraan ng pagsasabing, magsilapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Ayon sa 3 Nephi chapter 12 verse 20. Gaya ng batas ni Moises, ang batas na ito ay itinuturo tayo kay Kristo. Siya na tanging makapagliligtas sa atin at magagawa tayong sakdal. Masdan, wika niya, ako ang batas at ang ilaw. Tumingin kayo sa akin at magtiis hanggang wakas at kayo ay mabubuhay. Ayon sa 3 Nephi chapter 15 verse 9. Sa 3 Nephi chapter 12 verse 14, maaari akong maging tunay na disipulo ni Hesukristo. Sa 3 Nephi chapter 12 hanggang 14, ipinapakita ni Hesukristo ang mga tuntunin kung paano tayo magiging tunay na mga disipulo niya. Sa kanyang mga aral, itinuro niya ang mga katangian ng kanyang mga tagasunod at kung paano natin maisa sa buhay ang mas mataas na batas ng Diyos. Isa sa mga halimbawa nito ay matatagpuan sa 3 Nephi chapter 12 verse 3 hanggang 16, kung saan tinutukoy ni Kristo ang mga taong mapagkumbaba at ang mga naghahangad ng katwiran. Sa buod, ang tunay na mga disipulo ni Hesukristo ay nagpapakita ng kababaang loob at nagiging ilaw sa sanlibutan na gumagawa ng kabutihan para makita ng iba at maparangalan ang Diyos. Sa 3 Nephi chapter 12 verse 38 hanggang 44, ipinahayag ni Kristo na hindi dapat tayo gumaganti o maghihiganti, bagkus dapat nating mahalin ang ating mga kaaway at ipanalangin ang mga umaapi sa atin. Ang tunay na mga disipulo ni Hesukristo ay nagpapakita ng kahinaunan at pagmamahal sa mga kaaway
na tinutularan ang mapagmahal at mapagpatawad na likas ng tagapagligtas. Sa 3 Nephi chapter 13 verses 19 hanggang 24, tinuruan niya ang mga tao na huwag mag-ipon ng mga kayamanang panlupa, kundi mga kayamanang makalangit. Ang tunay na mga disipulo ni Jesucristo ay inuuna ang mga bagay ng Diyos kaysa makamundong kayamanan, sapagkat ang kanilang puso ay nakatuon sa walang hanggang mga bagay. Sa 3 Nephi chapter 14 verse 1 to 5, ipinahayag ni Kristo na huwag tayong humatol sa iba bago tingnan ang ating sariling mga pagkakamali. Ang tunay na mga disipulo ni Jesucristo ay hindi mapanghusga, kundi nagsisiyasat ng sarili at tumutulong sa iba ng may malasakit at kababaang loob. Sa 3 Nephi chapter 14 verse 21 hanggang 27, ibinili ni Kristo na hindi sapat na kilalanin lamang siya sa salita. Kinakailangan din sundin natin ang kanyang mga utos. Ang tunay na mga disipulo ni Jesucristo ay hindi lamang tagapakinig ng kanyang mga salita, kundi nagsasabuhay ng kanyang mga utos. Itinatatag ang kanilang buhay sa matibay na pundasyon ng pananampalataya. Ang kautusan na maging sakdal gaya ng ating Ama sa langit na ating makikita sa 3 Nephi chapter 12 verse 48 ay tila napakabigat, ngunit tulad ng turo ni Elder Jeffrey R. Holland, ang pagiging sakdal ay isang proseso. Hindi ito inaasahan na makamit agad, kundi ito'y patuloy na pag-unlad sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Ayon sa Moroni chapter 10 verse 32 hanggang 33, nagiging posible ang pagiging sakdal sa pamamagitan ng pagsuko ng ating sarili kay Kristo. Pagsisikap na mamuhay ayon sa kanyang mga turo at pagtanggap ng kanyang biyaya na nagbibigay sa atin ng kakayahang magbago at mapalapit sa Kanya. Ang aral na makukuha natin dito ay tinuturo tayo ni Kristo na maging tulad niya sa pamamagitan ng pagtutok sa mga bagay na espiritual at sa paggawa ng kabutihan. Sa ating panahon, ang mga tukso ng materialismo, paghusga at galit ay patuloy na umiiral. Ngunit sa pamamagitan ng pagtutok kay Kristo, tulad ng itinuro sa mga nifita, tayo ay magiging tunay na mga disipulo na handang isakripisyo ang sarili para sa kanyang mga layunin. Sa 3 Nephi chapter 12, chapter 15 hanggang chapter 16, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nakikita. Sa 3 Nephi chapter 12, 15 hanggang 16, binibigyang diin ng tagapagligtas ang pagpapala ng pananampalataya ng mga hindi nakakita sa kanya ng personal, ngunit naniniwala pa rin. Sabi niya sa 3 Nephi chapter 12 verse 2, mapapalad ang mga maniniwala sa inyong mga salita, sapagkat makakamtan nila ang buhay na walang hanggan. Sa 3 Nephi chapter 16 verses 4 hanggang 6, ipinangako ni Jesucristo na kahit ang mga hindi pa nakarinig ng kanyang mga ebanghelyo ay magkakaroon ng pagkakataon na malaman ito, at sila ay babalik
sa Kanya sa tamang panahon. Ang mga pangakong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay hindi kinakailangan ng mga pisikal na patunay o direktang karanasan. Ayon din sa 1 chapter 20 verse 29, sinabi ni Kristo kay Tomas, "Mapalad ang mga hindi nakakita, gayunman ay naniniwala." Sa ating panahon, tulad ng mga tao noon, tayo ay hinihikayat na magtiwala sa salita ng Diyos kahit hindi natin siya personal na nasaksihan. Pinupuri ni Kristo ang ganitong uri ng pananampalataya dahil ipinapakita nito ang ating lubos na pagtitiwala sa Kanya, at ito ang daan upang makamit ang Kanyang mga pagpapala. Sa ating mga karanasan sa buhay, natututo tayo na ang pananampalataya ay hindi lamang umaasa sa mga himala o mga tanda. Ayon kay Alma, sa Alma chapter 32 verse 16 hanggang 18, binanggit niya na mapalad ang mga mapagkumbaba ng kanilang sarili at naniniwala kahit hindi pa nila nasasaksihan ang mga palatandaan. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay natututo sa mga pagkakataong binibigyan tayo ng mga pagsubok at hamon. Dahil sa kabila ng kawalan ng pisikal na patunay, ang ating pananalig sa mga pangako ng Diyos ay pinapalakas. Sa ating panahon, natutupad ang mga pangakong ito kapag nakikita natin ang Kanyang kamay sa ating buhay sa pamamagitan ng mga espiritual na pagpapala, gabay at kapayapaan na ating nadarama. Sa 3 Nephi chapter 12, chapter 13 hanggang chapter 16. Kasama na din ang chapter 14. Maaari kong sikaping dalisayin ang mga hangarin ng puso ko. Binigyan diin ni Jesucristo ang kahalagahan ng pagiging matuwid hindi lamang sa ating mga gawa, kundi pati na rin sa ating mga puso. Ang paanyaya ng tagapagligtas ay sundin ang mas mataas na batas, isang pamantayan ng pamumuhay na hindi lamang tumutuon sa panlabas na mga kilos, kundi pati sa ating mga intensyon at hangarin. Halimbawa sa 3 Nephi chapter 12 verse 21 hanggang 26. Sinabi ng tagapagligtas na hindi sapat ang umiwas sa aktwal na pagpatay. Kailangan din nating alisin ang galit at puot sa ating mga puso upang maiwasan ang pagtatalo at hindi pagkakaunawaan. Sa 3 Nephi chapter 12 verse 27 hanggang 30, ang kanyang turo ukol sa imoralidad ay nagsasabing ang kasalanan ay nagsisimula sa pagnanasa sa ating puso, hindi lamang sa pisikal na gawa. Ang pagiging dalisay sa pag-iisip at damdamin ay mahalaga upang maiwasan ang imoralidad at masira ang relasyon natin sa Diyos. Sa 3 Nephi chapter 13 verse 5 hanggang 8, itinuro niya na ang panalangin ay hindi dapat para ipakita sa iba, kundi dapat maging taos, pusong pakikipag-usap sa Diyos. Ang parihong prinsipyo ay nalalapat sa pag-aayuno na ating makikita sa 3 Nephi chapter 13 verses 16 hanggang 18. Hindi ito dapat gawin para lamang makuha ang atensyon ng ibang tao, kundi dapat gawin ng may taimtim na hangarin na mapalapit sa Diyos. Ang lahat ng mga talatang ito
ay nagtuturo ng isang mahalagang aral. Ang tunay na pagiging matuwid ay nakasalalay hindi lamang sa ating mga kilos, kundi sa kadilisayan ng ating mga hangarin. Tulad ng sinabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, ang tao'y tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Sa ating panahon, tayo ay nahaharap sa maraming tukso at pagsubok na sumusukat sa ating integridad. Marahil nagagawa nating umiwas sa kasalanan, ngunit hinihikayat tayo ng tagapagligtas na higit pa rito, na dalisayin ang ating mga puso, isip at intensyon. Upang maisakatuparan nito, maaari nating simulan sa regular na pagsusuri sa ating sarili. Ano ba ang mga hangarin natin sa paggawa ng mabuti? Ginagawa ba natin ito para sa pagpupuri ng iba o ginagawa natin ito ng taus-puso para sa Diyos? Ayon sa Galatia chapter 5 verses 22 hanggang 23, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, pananampalataya, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Ang mga katangiang ito ang dapat na makita sa ating buhay kung tunay na dalisay ang ating mga hangarin. Kapag tayo ay naghangad ng dalisayin ng ating mga puso, mas lalo tayong magiging kagaya ni Jesucristo. Ang natututo tayong sundin ang kanyang mas mataas na batas ng pag-ibig, kabutihan at kabanalan. Sa huli, ang mga dalisay na hangarin ay magdadala sa atin ng tunay na kapayapaan at kaligayahan sa piling ng Diyos. Sa 3 Nephi chapter 14 verse 7 hanggang 11, inaanyayahan tayo ni Jesucristo na humingi, maghanap at kumatok, isang paanyaya na nangangako ng ating Ama sa langit ay magbibigay ng mabubuting bagay sa mga lumalapit sa Kanya. Ang mabubuting bagay na ito ay hindi lamang material na mga bagay, kundi pati na rin espiritual na mga pagpapala na nagbibigay ng direksyon, kalakasan at kapayapaan sa ating buhay. Ipinapaalala sa atin ng mga talatang ito na ang ating Diyos ay mabuti at tulad ng isang mabuting magulang, nais niya tayong bigyan ng mga bagay na makabubuti sa atin. Ngunit hindi lahat ng ating mga panalangin ay sinasagot sa paraang inaasahan natin. Sa Isaiah chapter 55 verses 8 hanggang 9, ipinapaalala sa atin ng Panginoon na ang kanyang mga daan at pag-iisip ay higit na mataas kaysa sa atin. Minsan, hindi natin naunawaan kung bakit hindi agad natutupad ang ating mga hiling. Ngunit maaaring ito ay dahil ang Diyos ay may mataas na plano na higit sa ating pag-unawa. Sa Hilaman chapter 10 verses 4 hanggang 5, nakikita natin na ang pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay maaaring depende rin sa ating katapatan at kakayahang sundin ang kanyang kalooban. Bukod dito, sa Moroni chapter 7 verses 26 hanggang 27, itinuturo na tayo ay may kapangyarihang humingi ng mga pagpapala sa pangalan ni Kristo, ngunit ito ay dapat gawin sa pananampalataya. Sa Doktrina at Mga Tipan, chapter 9, verses 7 hanggang 9, ipinapakita rin na kailangan nating gawin ang ating bahagi sa pamamagitan ng paghahanap ng mga sagot bago natin asahan ang gabay ng Diyos. Kaya ang pagtugon ng Diyos ay hindi palaging agad-agad.
Ngunit ang kanyang mga sagot ay laging naaayon sa kung ano ang pinakamainam para sa atin. Ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na sa ating paghingi, paghahanap at pagkatok, kailangang magkaroon tayo ng pananampalataya at pagtitiwala sa plano ng Diyos. Maaaring hindi natin agad makita ang mga sagot, ngunit kung patuloy tayong magtitiwala at magiging matapat, bibigyan tayo ng Diyos ng mga pagpapala na tunay na makapagbibigay ng kasiyahan at kaligayahan sa ating buhay. Tayo ay pinapaalahanang manalangin ng may buong pusong paniniwala na ang Diyos ay handang makinig at tumugon sa kanyang paraan at sa kanyang oras. At sa ating panahon, ang mga prinsipyo ng paghingi, paghahanap at pagkatok ay mahalaga, lalo na kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok at mga desisyon. Sa pamamagitan ng patuloy na paglapit sa Diyos sa pananampalataya, makakatanggap tayo ng mga sagot at direksyon na magbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang ating hamon.